flood control projects and other projects. Ano ba pareho nila? Okay. Yung PDAF na yon, mga kapatid, pork barrel yon. Dati-rati, mga kapatid, meron pong alokasyon sa budget para sa mga miyembro ng Senado at ng Kongreso. Ito po yung sinasabi ni Senator Ping na hindi niya nga tinanggap. Never niya kinuha. Sinabi nga na never niyang kinuha. On record po naman yun. Yes, oo. Nahahati yan sa dalawa. Soft and hard. Meaning, yung pong mga hard projects ay infrastructure, tangible projects, kalsada, building, etc. Tangible po ito, hard. Yung soft, ito na po yung mga kapatid, yung pong mga medical assistance, ito po yung pagpopondo sa pagbili ng gamot, ito po yung pagpopondo pambili ng fertilizer para po sa mga magsasaka, etc. Meaning, ito po yung pwede mong financial aid. Yan, ang tawag po doon. Dati-rati po, maliliit lamang yan. Noong mga panahong yun, baka ituring po na malaki na, pero kasi ngayon, ang bawat distrito by the billions ang tinatanggap. Dati-rati po, 70 million para po sa mga miyembro ng lower house, and in the Senate, depende rin kung sino ka doon, ang tinatanggap noon ay by the hundreds of millions. Kumpara sa 70 million. Alright. Ang kanila po ditong kinalikot ay yung pong soft na kung tawagin. Kaya ang pinag-uusapan dito ay, yung sinasabi na endorsement ng mga mambabatas, in this case po mga senador, doon sa mga NGOs na bogus na pinangasiwaan ni Napoles, ni Janet Lim Napoles. Bogus na mga non-governmental organization na sinasabi, mga cooperatives na sinasabi, kami tatanggap ng pagpopondo na nanggagaling doon sa PDAF ng mambabatas para ibigay sa pamamagitan ng fertilizer, ng mga proyekto para dito po para sa mga farmers. Sa mga farmers. Yeah. Yun po yun. Okay. So, anong kinakailangan nun? Kinakailangan po ng endorsement letter. Ito na po yung claim ng iba na pinepeki daw mga pirma nila. Alright. Yun ang kanila ditong claim eh. So, ito ho ay mga sulat. Hawak mo na ba yung item tungkol doon kay JPE? Yun ang aking pinahahanda sa'yo. Nandidiyan yan. Okay. Para mabalikan mo lang yung sinasabi na ito yun. Yan. May kopya ka dyan eh. Ayan. Okay. Okay. Sige. Yan. Ayan. Gaya ng aking ito na. So, ngayon, mga kapatid, so, yung mga papel na yan, endorsement, kinakailangan ng pirma. Alright? Mga ilang pong mga mambabata sa lower house ang sumabit din dito. As a matter of fact, dalawa po ito. Fertilizer, yung kay Jokjok Bulante, fertilizer funds come, it's 700 million. That time po, malaking skandalo na yun. Napakalaking pera po nun. Hanggang ngayon naman, malaking pera yan eh. Pero dati-rati po, gano'n na rin po kalaking skandalo yan. Inaabot din po yan ng Senate investigation. Si Jokjok Bulante, remember? Nagtago din po sa Amerika yan. Napauwi din po ng pilit dito kasi nga na-cancel din yung passport niya sa pagkakaalala ko po. Ganon din po nangyari dyan. Ngayon, after ho ni Jokjok Bulante, fertilizer, ito na po yung kay Napoles. Itong mga bogus na mga NGO kung saan po naglagak ng pera ang mga mambabatas dito po kay Napoles na umano ay siya din pong nag-asikaso para makuha yung kickback ng mga mambabatas. Mga kapatid, papel na may endorsement na ako ay nag-endorso ng gantong halaga para dito sa cooperative na ito. May pirma yung mambabatas. Anong kapareho niya ngayon dito sa skandalong ito? Ang kapareho nito, ang pagkakapareho nito, ngayon, hindi pinag-uusapan ng PDAF. Hindi pinag-uusapan ang pork barrel. Ibang klase ho namang pork barrel ito. Nag-iba siya ng anyo. Pareho silang animal, pero nag-iba lang po ng suot. Oo. Okay, nag-iba ng costume. Oo. So ito ho, mga kapatid, ay lalaan ng pera kung saan ang tawag ngayon ay proponent pera sa ilalim po ng DPWH budget sa particular po ng mga distrito para po
sa mga proyekto na pangangasiwaan ng DPWH in that particular district. Gets ho ninyo? Nag-iba lang po ng itsura, nag-iba lang po ng pangalan, but practically the same. Pero this time, girl, walang pinipirmahan yung mga batas na anuman pong endorsement specifically para po dito sa isang distrito at kung anong proyekto. Gets po ninyo? Walang specific na sinasabi niya. Maaari siyang siguro may sulat, nagpa-follow up po ng project kasi nga sa kanyang distrito, pwedeng ganun. Pero in this case po, dito rin po sa laman ngayon ng ICI Interim Report na recommendation, lumalabas na yung mambabatas, meron siyang sinasabing alokasyon na ipinagkaloob sa kanya ng DPWH at siya ang tutukoy kung saan ilalagay yung pera. Yun na po yung proponents kung tawagin. So in this case po, sinasabi na ang mga mambabatas nakakuha ng alokasyon at inilagay po dito sa kanilang favorite na Bulacan. Habang itong si Zaldico, ang sinasabi ay maliban sa Bulacan kung saan-saan siya pa naglagay ng pera ng DPWH kasi nga siya ay yung Committee ng Appropriations Chairman at makapangyarihan. Nakita ho ninyo? Ang linaw ba ng ating paliwanag? Yung kanyang pagkakapareho? Para yan po, itanin nyo na po sa inyong isipan, ano ho? Para alam po ninyo ang pagkakaiba and ang kanyang similarity. So, puntahan na natin ang naging desisyon ng Sandigan Bayan. Hindi mismo hawak namin yung desisyon yung pong balita kung ano bang pinagbasehan, kung bakit na-dismiss ang kasong ito laban kay Juan Ponce Enrile et al. In a unanimous decision, the Sandigan Bayan nitong Sandigan Bayan kung saan inakwit nga po si Enrile, si Reyes at si Napoles. Nandidiyan din sa artikulong yan, girl, no? Kung ito yung ating tamang artikulo ngayon na ating pinagbabasehan, kung bakit hindi napatunayan ng ombudsman, no? Sila ang prosecutor dito na tinanggap talaga ni Enrile yung pera. Nandiyan ba? Oo. Actually, ang wala dito, pero merong sinasabi dun sa naging desisyon na yun daw pong hindi napatunayan na sila talaga ay tumanggap. Dahil ang sinasabi ay ang tumanggap ay yung assistant. Di ba? May ganoon. Yung chief of staff. Yung chief of staff. Opo. Tapos dito rin sa naging testimonya, sabi raw ni Napoles, nagbigay nga siya ng pera sa ilang tao. Kasama na dun yung iba pang mga nabanggit. Pero hindi napatunayan beyond reasonable doubt. Meron siya sinasabi, si Ben Hurluy. Yung testimonya ni Ben Hurluy. Ben Hurluy, at saka itong si Ruby Tuason, andyan ba sa artikulo? Ito ho yung nagsabi, si Ruby Tuason na nagsabi, during the hearing, at sa kanya rin pong testimonya sa Sandigan Bayan, ako yung naghatid doon sa office in the Senate.